Good morning mga kahoods. Actually ito yung late upload na to. Ito yung first morning ko sa Pitogo. Actually ito ay bago pa to mag 6 AM in the morning. Although malinaw lang talaga yung camera natin. That's why parang umaga. Pero kung mapapansin niyo yung sa likod ko ay pataas pa lang yung araw. So yan ay sunset. Hindi lang siya na capture ng maayos ng camera, pero actually maganda yung nasa back ko dyan na sunset, no. So kung live mo yung makikita, sobrang ganda ng kulay ng sky dyan. So nagpunta tayo dyan because hindi tayo masyadong nakatulog kagabi. Dahil sobrang init, no, sobrang init sa Pitogo. So ang ginawa natin ay tiningnan natin, no, trinay natin na matulog nang hindi gumagamit ng aircon. So ang nangyari dyan, since hindi ako gumamit ng aircon, parang 2:30 ng madaling araw gising na ako, no. So pawisan ako. Kaya nung pagkagising ko ng mga around siguro mga 5 o'clock in the morning, dumiretso ako dun sa CR at naligo tayo ng maaga, no. Since nga pawis na pawis tayo, even yung anak kong lalaki hindi na tumabi dun sa kama at nahiga na lang dun sa semento. Naglagay lang siya dun ng kumot, tapos dun na siya nahiga kasi nga hindi ako nagbuhay ng aircon. So kaya pumunta ako dyan sa seawall, ang tawag dyan. Ay malamig kasi dyan, no? Malamig dyan sa parte ng Pitogo dyan. Normally yung mga tao, lalo na yung mga bakasyonista, ay dyan nagtatambay ng morning at saka evening kasi nga napakalakas ng hangin at nakapag walking na rin tayo, no. Kung mapapansin nyo, hinabaan na rin nila yung seawall na yan. Dati medyo maigsi lang yan, pero ngayon mahaba na. And then pinagbawal na nila yung pagpasok ng mga sasakyan because maraming naglalaro dyan daw ng mga bata, no. Totoo naman, maraming mga bata, matanda na namamasyal dyan sa lugar na yan. So yan, kung mapapansin nyo, madilim, di ba? So yan, totoo yan na madilim pa nung time na yan. Kaya lang pagka nakatutok sa akin, maybe because white yung sando, that's why parang tanghali na, no. But totoo yan na madilim pa nung time na lumabas ako dyan. Tapos marami dyan nagja-jogging at tingnan nyo naman, ang ganda naman nung background natin dyan. May nangingisda. Actually nangingisda yung nandiyan sa sentro na yan. At tahimik na tahimik. At kung mapapansin nyo, sobrang linaw din ng tubig dyan. Sobrang linaw. Tapos medyo masarap yung hangin dyan. Actually nung bata pa ako, madalas din ako dito sa lugar na to. Pwede kang mamingwit dito sa area na to, at nung una ay nakakahuli dyan ng mga lapu-lapo, talingan, mga bisugo, mga yanggutan, at marami pang iba, no, yung mga manabon. Maraming isda dyan before, no, lalo na nung mga bata pa kami. At yung area na ito din ay fish port talaga to, no. Nare-recall ko pa nung medyo siguro elementary ako, ay yung mga taga Marinduque, taga Romblon, ay dyan binababa yung kanilang mga huling isda, no.
So napaka-busy nitong lugar na to. Nung bata pa ako, marami diyang dumadaong na galing sa kung saan saang mga probinsya. Diyan nila binabagsak yung huli nilang isda. So nung bata pa ako, medyo masigla yung economy ng Pitogo, no. Ang problema lang nun ay maraming nangunguha ng isda, no. Maraming nangunguha dyan ng isda. Yung mga nagpaparating ng isda ay dinudukot nila yung mga huli. So maybe because yun ang naging dahilan kung bakit umalis dyan yung mga nagbababa para Marinduque tsaka Romblon. Kasi parang nananakaw yung mga isda dyan ng mga tao na malapit din lang dyan, no. Yung iba naman ay karamihan taga ibang barangay, dumadayo rin dyan para manguha din ng mangupit ng isda doon sa mga nagdi-deliver dyan ng isda. So marami ding kainan dyan. In fact, yung puno nitong seawall na to ay yan ang kauna-unahang palengke dito sa pamilihan. That's why yung barangay namin ay ang tawag dito ay barangay pamilihan. So because nandito yung palengke, nandito yung babaan ng isda, at nandyan din yung malapit din yung slaughterhouse, no. So yung bahay namin doon lang sa likod ko na yon, doon sa pinakadulo doon, nandun yung bahay namin, while itong likod ko ngayon na to, mangrove naman yon, no. Mangrove papasok doon sa ilog. Ang tawag naman doon sa area na yun ay palaisdaan. So maraming fish pond doon, at kung ano-ano, no, mga bangus. At pagka dito, no, pagka bumabagyo tapos umaapaw yung mga palaisdaan, itong area mismo na to, no, makakahuli ka din ng pagkarami-raming bangus. Yung mga nakawala dun sa palaisdaan, pumupunta dyan sa area na yan. So pagka bumaba ka ng dagat, sumusuot pa sa short to yung mga bangus, no, kasi hindi naman talaga sanay sila sa dagat. So susuot yun sa mga short mo. So napakadali lang manghuli ng bangus. Tapos nung mga bata pa rin ako dito, ay meron dito yung tawilis na tinatawag natin. Actually hindi masyadong kinakain yun nung bata pa ako, no, yung tawilis. In fact, pinapagpag lang yun sa mga lambat at tumatalsik dyan sa mga mga dagat. Ang ginagawa namin doon, parang pinupulot namin yung mga tawilis niyan. Actually masarap yung masarap gawing bola-bola, at saka masarap ding ihawin kasi normally matataba yung niya, mamantika. Although marami siyang tinik, pero maliliit lang naman yung tinik niya. So hindi siya masyadong delikadong kainin. Kung sa bata, most probably baka. So after natin ng pauwi na tayo ngayon. So naglalakad na tayo ng pakunti-kunti, tapos medyo sinisipat natin yung dagat. So mapapansin nyo, diba, sobrang linaw. Tinitingnan natin kung may mga isda. Kasi nung bata pa ako, sobrang dami dyan ng isda, no. Diyan kami talaga namimingwit. Masarap din dyan pagka bumabagyo, no. Pag bumabagyo dyan, tumatalon yung alon ng pagkataas-taas, no. So yun yung ginagawa namin. Tumatakbo kami doon sa sasabog na yung alon. So yun yung mga memories namin dyan ng mga bata pa kami. At actually nakita ko rin dyan yung mayor ng Pitogo, no. At nagbatian naman kami.
So yun na lang muna, hanggang sa susunod na uli. Thank you, support lang, bye.